Mapagpalang araw po, Sir Jess. At sa lahat ng mga nakikinig sa inyo pong channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Sir Jess, narito na po ang ika-4 na tagpo ng aking kwentong inyo pong pinamagatang Ang Alagang Sisiw, ang aking alagang talisaying panabong. At nang makapasok na nga sa loob ng sabungan si Oliver, kasama ang kanilang pinsang magtatari at si Mang Elpidio at si Mang Reneng, sa ikalawang pagkakataon, dala ang kanilang mga itinuturing nilang mga mandirigmang mga panabong, ay muli kong narinig ang mga bulong-bulungan ng mga sabongero at mga mamumusta sa paligid ng sabungan. Doon ko pa lamang nalaman ang realidad sa buhay isang sabongero. Maingay, magulo at wala sa ayos ang lahat. Iba sa buhay na aking nakasanayan. Tahimik ang buhay sa bundok, kung saan ay tanging mga huni o tunog lamang ng mga hayop at mga insekto ang aking naririnig sa tuwing ako'y nagtatrabaho sa bundok. Ilang sandali pa'y nasaksihan pong muli sa kung papaanong pinagharap na ni Oliver at Mang Elpidio ang dilaw na bulik at ang hiraw na panabong ni Oliver. Parehong gumanti ng pagtuka ang mga ito sa bawat isa. Ibig lamang sabihin noy, parehong kondisyon ang mga ito sa napipintong bakbakan nila. Kasunod ay pinag-utos na nga ng sentensyador ng sabungan sa kanilang dalawa o sa mga magtatari na kargahan na ng tari ang kaliwang paanan ng dalawang mga panabong. Oh, bakit parang nanginginig ang kamay mo, Reneng? Habang pinakargahan mo ng tari, ang kaliwang paanan nitong aking hawak na dilaw na boleg. At kung bakit maya't maya ang lingon mo sa magtatari ni Oliver, ano bang problema, Reneng? Ang nagtatakang tanong ni Mang Elpidio sa kanyang magtataring kaharap at aming kabaryong si Mang Reneng. Kuwan po, Tatang Elpidio. Hindi ko lamang po maiiwasang makaramdam ng kaba. Dahil ang hiraw na yan ay fighter o ang ibig ko pong sabihin ay hindi yan basta-basta. Ang sagot ni Mang Reneng kay Mang Elpidio. Napangiti sa kanya si Mang Elpidio at kalaunay napauwi ka ito sa kanya. Ano ka ba naman, Reneng? Ngayon ka pa nakaramdam ng kaba kung kailang tinalo na ng panabong na talisay ni Gilberto ang kanilang abuhin? Reneng, tandaan mo ito. Itong sasabihin ko sa iyo. Ano po yun, Tatang Elpidio? Isang beses ko lamang itong babanggitin sa iyo at tinitiyak kong mangyayari ito, Reneng. Dahil tayo o itong ating dilaw na bulik ang magtatagumpay at hindi ang kanilang hiraw. Dahil sa mga salitang sinabing yun ni Mang Elpidio kay Mang Reneng, ay nakita namin at nabanaag ko sa kanyang itsura ang pag-asa at kumpiyansa sa nalalapit ng sagupaan ng dalawang panabong. Samantalang sa kabilang dako na may, Pinsang Oliver, anong pakiramdam mo ngayon dyan sa bertud o pampaswirteng nasa loob ng iyong kaliwang malalim na bulsang pantalong suot mo? Ang nooy seryosong pagkakatanong ng pinsang magtatari ni Oliver. Napabuntong hininga muna ng malalim itong si Oliver bago siya nito sinagot ng mga katagang. Wala, pinsan. Anong ibig mong sabihin wala, Pinsang Oliver? Aminin ko, pinsan. Kanina, bago magsimula ang laban ng ating natalong abuhin sa talisayang panabong ni Gilberto, ay ramdam ko na ang init ng bertud na ipinamana sa amin ni Itay Gaudit. Pero nang matalo ng panabong ni Gilberto ang ating abuhin ay wala na. Pinsan. Wala na akong init ni katiting na nararamdaman sa itlog ng tagak na ito. Ang nooy matamlay na pagkakasabi ni Oliver sa kanyang pinsang magtatari. Kung ganoon, Pinsang Oliver,
Ibig bang sabihin ito'y, oo pinsan, isa na lamang itong ordinaryong birtud. Isang birtud na wala ng bisa at wala ng katiyakan pang magpapanalo. Magpapanalo pa ba o mananalo pa ba ang ating hiraw na ito sa dilaw na bulik ni Mang Elpidio? Lalo pat hindi ordinaryong sabongero lamang ito. Isa itong bantog at usap-usapang birtudang sabongero na katulad ni Tay Gaudit noon. Himala at swerte na lang ang ating pag-asa ngayon, pinsan. Ang sabi ni Oliver sa kanyang pinsan at pagkatapos noon nang matapos ng makompleto ng Kristo at iba pang mga namamahala ng sabungan, ang mga perang pusta para sa dalawang mga panabong ay pinagutos na nga sa kanilang dalawa ng sentensyador na sila'y magharap na sa gitnang bahagi ng sabungan, si Mang Elpidio at si Oliver. Dala ang kanilang mga panabong na nooy makikita ng pareho ng may mga kargadang tari sa kanilang kaliwang mga paanan. Sa ikalawang pagkakatao'y muling ipinagutos ng sentensyador kina Mang Elpidio at Oliver na pagharapin at karihuing muli ang kanilang mga panabong. At yun ang naging dahilan upang mag-ingay ang mga taong nasa paligid ng sabungan. Lahat ng mga ito'y nasasabik na masaksihan ang pakbakan ng dilaw na bolik at ng hiraw. Nakita ko sa kung papaanong nagpungas-pungas ang hiraw matapos nitong makatanggap ng malakas na pagtuka sa kanyang ulo. Galing sa dilaw na bolik ni Mang Elpidio, kumanti rin ito ng pagtuka sa mismong ulo ng bolik nang ito'y binigyan nila ng pagkakataon. Ngunit hindi yun ininda ng bolik at pagkatapos noon, sa hudyat ng sentensyador, ay magkasabay na nga nila itong tinanggalan ng mga kaluban at magkasabay ring ibinabat binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Nakabibinging katahimikan sa loob at labas ng sabungan ang nooy aking naririnig at nasasaksihan. Pumusturang parang aatake o papasugod sa dilaw na bolik sa iyas ni Mang Elpidio ang hiraw, samantalang ang bolik ay nakatayo lamang ito. Nakatayo lamang itong brusko, hindi gumagalaw, kalmado, ngunit mariin niyang pinakikiramdaman ang nasa kanyang harapang hiraw. Nang walang ano-ano'y tumalong bigla ng napakataas ng hiraw. Hinabol naman kaagad siya ng tingin ng bolik. Pumulusot pa ibaba. Papalapit sa dilaw na bolik ni Mang Elpidio ang hiraw at pinalo niya ng napakalakas ang bolik. Talasik palayo ang bolik ngunit nagawa kaagad nitong makatayo. Pumukang bigla ang pakpak ng bolik at sinalubong nito ang nooy makikita ng papasugod. Papasugod ng muli sa kanyang hiraw. Otomatiko silang nagpalitan ng mga pagpalo. Hiyawan ang mga taong nasa paligid ng sabungan, kabilang na nga ako at ang aking apat na mga tiyuhin. Parehong mabilis, parehong malakas at parehong porsigido ang mga itong maipagtagumpay. Ang labang naumpisahan, ilang sandali pa'y nakita ng lahat sa kung papaanong tumilapon sa gilid o harang ng sabungan ang nasabing hiraw. Pagbagsak nito sa lupa'y nagimbal ang lahat dahil hindi na nito maibalanse pa ang kanyang mga paa. Nahihirapan na itong tumayo dahil pilay na ang kanyang kaliwag paa na mayroong kargadang tari. Lumipad papalapit sa kanya ang bolik at pinagpapalo na siya ng bolik hanggang sa ito'y matudas. Panalo si Ratyes ang bolik, ang dilaw na bolik ni Mang Elpidio. Ang kanyang bolik na walang isa mang tusok o hiwa ng tari na makikita sa kanya ang sentensyador. Nakabibinging hiyawan ang nooy naririnig ko sa mga sabungero at mamumustang pumusta sa dilaw na bolik ni Mang Elpidio. Paano yan, Pensionato at Oliver? Natalo ang inyong mga panabong pero bilib ako sa inyong dalawa dahil natalo man kayo pero hindi ko makita ang galit o inis o pagkaingit sa inyong mga itsura. Ang dinig kong sabi ni Mang Elpidio sa kanilang tatlo nang sila'y nasa labas na ng sabungan. Sumagot naman kaagad sa kanya si Oliver at sinabi niyang, yan po kasi ang sinabi sa amin o ipinaalala sa amin noon ni Tay Gaudit noong nabubuhay pa siya, na kung sakaling dumating man ang mga gantong mga pagkakataon na ikinakailangan naming tanggapin
ng bukal sa aming kalooban. Tatang Elpidio, ang aming pagkatalo. Yung mga ganyang ugali, mga ihiyo ang gusto ko. O hinahanap ko sa isang sabongero. Paano, mga iho? Babalik na kami sa aming mga kanikanyang mga tahanan, pero kung may oras pa kayo, total maaga pa naman, baka gusto nyong sumama sa amin na mag-inuman tayo doon sa aking mismong bahay. Ang nooy anyaya ni Mang Elpidio sa kanilang tatlo. Nagkatitigan muna ang mga ito. Saka nagpasyang, sige po, Tatang Elpidio. Ang sagot ni Oliver, sige. At Bugoy, kayong apat na magkakapatid, Reneng at Iho Gilberto. Total parehong nanalo ang ating tigisang panabong. Ano kaya kung makijaming ka na rin sa amin, sa inuman? Ang sabi ni Mang Elpidio, matagal ako na 11 yes, bago nakasagot. Dahil katulad po ng pagpapakilala ko po sa inyo, sa umpisa pa lamang nitong aking kwento, katulad ni Hiner, hindi ako natutong uminom ng alak, lalo na ang uminom ng sobra. Kung kaya't nakakahiyaman pong sabihin ito, Mang Elpidio. Pero pasensya na po, hindi po ako makakasama sa inyo. Ang sabi ko sa kanya, ngunit akala ko noong mga pagkakataong yon ay hindi nila ako makukumbinsi o mapipilit na sumama sa kanila upang makajaming sa inuman. Pero nagkakamali ako dahil, ano ka ba naman, Tamang Gilberto? Ang tatay mo, umiinom rin naman yun eh. Pati yung biyanan mong si Bineng, silang dalawa lamang, di ba? Ang palaging magkaharap sa inuman. Ang dinig kong sabi sa akin ni Uncle Bugoy, opo Uncle, pero hindi naman po sila nagpapakalasing. O yung sagad ba? Sagot ko sa kanya, yun naman pala eh. Di, yun din ang gawin mo. Uminom ka mamaya, kasama namin si Tatang Elpidio at ang tatlong sina Oliver. Uminom ka kahit kaunti lang. Total kasama mo naman kami. At saka yung biyag na abuhin sa'yo na yon. At hindi lamang yun ang mapapasayo. Dahil bibigyan ka pa namin ng pera. Ang dagdag pang sabi sa akin ni Uncle Bugoy, ano pong ibig niyong sabihin, Uncle? Iho, Gilberto, napagkasunduan naming mga tiyuhin mo. Nabibigyan ka rin namin ng pera doon sa pirang naipanalo ng iyong talisayin at sa dilaw na bulik ng Tatang Elpidio. Para naman ay hindi ka maging logi at saka hindi ka naman iba sa amin. Anak ka ng aming nakatatandang kuya na si Kuya Hiner. Ano tayo na iho? Hindi lamang po sina Uncle Bugoy ang kumumbinsi sa aking makidyamin sa kanilang pinaplanong inuman, kundi ay maging sina Oliver. Dahil, sige na kaibigang Gilberto, kami nga malayo pa ang aming uuwian. Sasakay pa kami ng bangkang di motor bago makarating sa amin. Pero dahil sa paanyaya ni Tatang Elpidio, napagkasunduan naming pagbigyan siya na kahit ba'y natalo ang aming dalawang mga panabong. Ikaw pa kaya, kaibigan, na taga rito ka mismo sa baryong ito at saka gusto ka rin naming makabyaming sa inuman bilang isang bagong kaibigan. Dahil sa mga sinabing yun sa akin ni Oliver, kung kaya't nakapagpasya na akong sumama sa kanilang pinaplanong inuman. Sige, pero hindi ako magtatagal. Sa harapan ng inuman, sisibat rin ako agad. Kasi, pasensya na, may pamilya pa kasi akong uuwian at naghihintay sa akin. Ang sabi ko sa kanila, ngunit, sige kaibigan Gilberto, ang mahalaga ay nasa harap ka naming ipagdiriwang saka pare-pang pagkapanalo niyang hawak mong talisayin at saka pare-pareho naman tayong may pamilyang uuwian. Pamilyado rin kaming tatlo kaibigan Gilberto. Ang dinig kong sabi ni Oliver, kung kaya't ganoon ba kaibigang Oliver? Sige. Nagpatuloy ang ulutan at sabong sa aming mismong baryo pero kami nila Uncle at ng tatlong sina Oliver ay magkakasama na nga naming nilisan ang sabungan. Sa malawak at magandang terasa ni Mang Elpidio ay doon kami nagharap-harap sa inuman. Naglabas ng 2 boteng mamahaling pulang alak si Mang Elpidio at pulutang ginataang tulingan.
At yun ang aming pinagharap-harapan sa inuman. Ganap ng mga alas 4 ng hapon ang oras ng mga pagkakataong yon. At ang aking talisayang panabong ay pansamantalang ikinulong ni Mang Elpidio sa kanyang bakanting kulungan para sa kanyang mga panabong. Sa umpisa pa lamang ng inuman, unang tagay ko'y ramdam ko na kaagad ang pag-init ng aking katawan. Medyo nahilo kaagad ako noon, Sir Jess. Normal naman siguro yon sa isang katulad kong hindi sanay na uminom ng alak, lalo pat katulad ng mamahaling alak na inilabas ni Mang Elpidio. Sa inumay narinig ko ang usapan nila Mang Elpidio at Oliver. Ama, iyo. Oliver, sa inyong tatlo, may nais lang sana akong itanong sa inyo. Ang dinig kong tanong ni Mang Elpidio, ano pa yun, Tatang Elpidio? Pabalik tanong naman sa kanya ni Oliver. Kuwan mga iyo. Alam kong medyo personal itong itatanong ko sa inyo, kaya't ngayon pa lamang ay uunahan ko na kaagad kayo. Gusto ko nang humingi ng pasensya sa inyo at nasa sa inyo pa rin ang pagpapasya. Kung ito ba ay sasagutin nyo o hindi, irerespeto namin yon. Ang paliwanag pa ni Mang Elpidio, wala pong magiging problema, Tatang Elpidio. Nakahanda po kaming makinig. At mas lalong nakahanda na po akong sumagot sa kung anuman po ang katanungan mo. Ang merong paniniyak na pagkakasagot ni Oliver kay Mang Elpidio. Salamat niyo. Juana, gaano nga ba totoo ang mga usap-usapan noon na noon ko pa naririnig patungkol sa inyong amang si Tatang Gaudit? Gaano katotoo na siya'y merong birtud nang ito'y nabubuhay pa kaya siya ay tinawag ng mga sabungero noong kapanahunan niyang isang bertudang sabungero. At totoo pang nang pumanaw siya ay sa inyo na kanyang mga anak. Ipinamanan niya ang kanyang bertud. Natahimik ang tatlo at nagkatitigan ang mga ito sa isa't isa. Nahalata ko kaagad ang gulat sa itsura ng mga ito. Dahil hindi nila inaasahang yun ang importanteng itatanong sa kanila ni Mang Elpidio. At katulad nila, maging kami man, nila ang Bulbugoy at nang magtataring si Mang Reneng, ay nagulat rin kami sa mga katanungang yun ni Mang Elpidio. Ngunit bilang pagrespeto sa kanila, mas ninais na lamang namin noon nila Angkol ang tumahimik at maghintay sa kung ano ang isasagot ni Oliver ay Mang Elpidio. At do'y isang hindi kapani-paniwalang misteryo o hiwaga ng mundo ang hindi namin inaasahang maririnig at aming makikita. Dahil, Tatang Elpidio, ang lahat ng mga usap-usapan o mga kwentong narinig nyo patungkol po kay Tay Gaudit na isang birtudang sabongero ay totoo po at walang halong kasinungalingan. Hindi po yun kwento lamang. Ganoon ba iyo? Opo, Tatang Elpidio. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ayaw na naming ilihim pa ito. Ang katotohanan ang aming mismong amang sabongero at isang minero noong kalakasan pa niya ay totoong nakakita ng isang birtud. Sa halip na mga ginto ang kanyang makita ay isang itlog ng tagak, isang itlog na naging kasing tigas ng bato. Dagdag pang paliwanag o revelasyon ni Oliver. Dahilan upang, pero mga iho, may kalakihan ng itlog ng tagak. Paano niya ito madadala sa isang sapungan? Di ba makakalata ka agad yun ng mga sapungero o mga mamumusta? Ang nooy nagtatakang tanong pa ni Mang Elpidio habang tuloy-tuloy ang ikot ng tagay. Hindi po, Tatang Elpidio. Ang itlog ng tagak ay hindi ordinaryo o isa itong bertod, isang itlog na kasinlaki lamang ng itlog ng pugo. Ipinamana yun sa amin ni Itay upang magsilbing pampaswerte sa sabong. At nangyari o nagkatotoo naman yun dahil maraming beses na kaming sinwerte sa sabong. At ito, Tatang Elpidio, heto ang katunayan na totoong may bertod nga si Itay. Heto ang kanyang bertod, ang itlog ng tagak na halos kasinlaki lamang ng itlog ng pugo, ngunit kasing tigas ng bato. Lahat kami noon ay nagulat at nagtaka sa nakita naming itlog na kapareho talaga ng itlog ng tagak
Ngunit ito'y napakatigas at mas maliit pa kung ikukumpara sa pangkaraniwang itlog ng tagak. At dahil doon, hindi na nga napigilan pa niyang kulbugoy na magsalita at umusyoso dahil Kawanti ka lamang, mawalang galang na po tatangil video. At iho, Oliver, may sasabihin lang sana ako lalo na sa inyo, iho. ano po yun, tatang? Ang tanong ni Oliver kay ang kulbugoy. Kuwan, hindi ba't ang pagkakalam ko ang isang mutya o isang bertod ay hindi raw ito maaaring ipagsabi, ikwento sa iba. At ito'y dapat ay pinananatiling lihim. Bakit nyo ito'y kinikwento at ipinapakita pa sa amin, iho? Hindi ka ba nag-aalala o natatakot, iho, na baka yan ay mawala ng bisa? Sinagot naman kagad ni Oliver ang tanong na yun niyang kulbugoy at sinabi nitong, alam naming lahat ng iyan, tatang. Dahil bago ito, ipinamana sa amin ni Tay, ay maraming beses niya kaming pinaalalahanan na wag itong ipagsasabi. Lalo na nga ang ipakita sa iba upang ito'y wag mawala ng bisa. Pero dumating na ang pagkakataon at nangyari na ang kinatatakutan namin. Ang dinig naming seryosong sabi ni Oliver. Bakit? Bakit, iho? Ano ba yan? Ang may pag-uusisang tanong ni Uncle Bugoy dahil nakontra na kanina pa doon sa inyong sabungan ang bisa nitong bertud na ito. Ano? Pero paano? At bakit mo nasabi yan? Sigurado ka pa sa mga sinasabi mong yan, iho? Ang tanong ni Uncle Bugoy. Opo, tatang. Dahil ayon kay Tay Gaudit noon, ang manok panabong lamang na pagmamay-ari ng isang hindi naman talaga sabongerong katulad ni Gilberto ang makakasumpa sa bertud na ito o sa bertud na yan. At wala nang bisa pa ang bertud na ito. Aminado ako noon, Sir Jess, sa aking sariling nabigla ako at halos hindi ko paniwalaan ang mga sinabi yun ni Oliver na ako at ang aking talisayang panabong ang naging rason upang mapawalang saysay ang bisa ng matagal nang iniingatang bertud ng kanilang pamilya. Ngunit alam kong ikaw ay nagtataka at nalilito ngayon, iho Gilberto, hindi ba? Ang tanong sa akin ni Mang Elpidio. Opo, Mang Elpidio. Paano pong ang aking talisayin ang dahilan upang masumpa ang kanilang sinasabing mutya o bertud? Alam kong hindi ka maniniwala sa aking sasabihin sa iyo, iho. Lalo pat hindi ka naman talaga totoong sabongero na katulad namin. Pero iho, ang bertud anting umutya, kung tawagin ay may kani-kaniyang pinagmulan. Ang iba'y makikita sa ilalim ng karagatan at ang iba'y sa kabundukan. Ang iba'y nagmula sa mga parte ng mga hayop o katawan ng mga hayop. Ang lahat ng mga yan ay may kani-kaniyang mga bisa. May umpisa at may hangganan. Marahil ay tama ang sinabi kanina nitong si Oliver. Dumating na nga ang hangganan ng kanilang iniingatang mutya at ang panabong mo na isang talisayin ng kumontra noon. Ang paliwanag pa sa akin ni Mang Elpidio. Do'y unti-unti kong nauunawaan ang lahat. Pero ang hindi nila alam ay meron pang gumugulo sa aking isip. At yun ay kung bakit ganoon kalupit, ganoon kaastig ang makipagbakbakan ng aking talisayin. Papaano ito nagkaroon ng mga ganoong kakayahan? Isamantalang hindi ko naman ito iniinsayo na katulad ng mga nakikita kong ginagawa ng mga sabongero sa kanilang mga panabong. Ang aking talisaying panabong na sa tingin ko'y kayang-kaya nitong makipagbakbakan sa anuman o alinmang mga panabong. Ni Mang Elpidio, nasabi ko yun sa aking sarili base na rin sa mga nakita ko sa kanyang laban sa buhin ng magkapatid na Oliver. Yun ang nooy paulit-ulit na laman ng aking isip hanggang sa ilang sandali pa yan. Ano iho? Kaya mo pa bang tumagay? Sabihin mo lang kung hindi mo na kaya. Tansyahin mo ang sarili mo. Naitatanong ko yan dahil alam kong hindi ka naman talagang manginginom. At saka, isa pa, medyo matapang-tapang itong alak na ito kaysa sa isang ordinaryong nabibiling alak lang. Naipaling nilang lahat ang kanilang mga paningin sa aking kinauupuan
Nang marinig nilang lahat ang mga tanong sa akin ni Mang Elpidio. Kuwan po Mang Elpidio, isang taga niya lang po ako. At ako po'y magpapaalam na po sa inyo. Ang sagot ko at yun nga ang aking ginawa. Pagkatapos kong tumagay ng isa pang tagay, ay tumayo na ako at magpapaalam na sa kanila. Ngunit, Pamangkin, di ka lamang, ihahatid na kita. ang pigil sa akin niyang kulbugoy na siya namang dinig kong sinang-ayunan kaagad ng tatlo ko pang mga tiyuhin. Ngunit, wag na po ang call, hindi naman po ako masyadong nalasing. Kaya ko pa pong maglakad. Sigurado ka ba, Iho? Sige. Ika lang, heto ang perang ipinangako naming mga tiyuhin mo na ibibigay namin sa iyo at Otol, Islaw. Ibigay mo kay Gilberto sa ating pamangkin, yang pihag na abuhin. Talagang para sa kanya yan. Tinanggap ko ang kanilang ibinigay sa akin dahil para sa akin yun ay premyo ng aking talisayin. Pagkatapos noy, kinuha ko na sa pag-aaring kulungan ni Mang Elpidio ang aking talisayin. At ito'y marahan kong ipinasok sa loob ng bayong ni Angkol Bugoy at muli akong nagpaalam sa kanila sa daan. Pabalik sa aming tahan ay ramdam kong medyo nahihilo na ako noon dahil sa alak. Ngunit ang hindi ko alam, ang iniwanan kong inumay. Ako pala ang kanilang naging paksa sa inuman. Ako at ang aking talisaying panabong. Bugoy, malakas ang kutob kong darating ang panahong magbibilang ng panalo at magdadala ng tagumpay sa inyong pamangkin. Ang kanyang alagang talisayang yon. Ang seryosong sabi ni Mang Elpidio, bagay na siya namang sinang-ayunan ni Oliver at ng kanyang kasama. Totoo po yan, Tatang Elpidio. Dahil unang tingin, o pilates ko pa lang sa kanyang talisayin, ay nasabi ko na sa aking sariling makikilala ito ng mga sabongerong tulad natin. Ang sabi naman ni Oliver, ngunit, yung tinang nasa isip ko at paulit-ulit kong sinabi sa aking pamangkin, pero ang sagot ni Angkol Bugoy. Pero ano, Bugoy? Tanong sa kanya ni Mang Elpidio. Pero mukhang malapong mangyari yon dahil kilala ko si Gilberto. Isa siyang maprinsipyong tao. Wala siyang ipinagkaiba sa ugali ng aming kuyang si Kuya Hiner. Umiinom, oo, pero hindi suka pa sa alak. Kontento na silang mamuhay ng walang iniintinding ibang paglilibangan na katulad ng sabong. Natawa si Mang Elpidio sa sinabing yun ni Angkol Bugoy. Kasunod noy, Bugoy. Ano ka ba naman? Huwag ka munang magsalita ng tapos kung hindi ka naman sigurado sa mga sinasabi mo. Lalo pat patungkol sa inyong kamangkin na may alagang nag-iisang nakamamanghang talisayang panabong. Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang Elpidio? Bugoy, sa inyong apat na magkakapatid, na kapatid ni Hiner, na aking katiwala sa aking lupa, tandaan niyo ito. Matanda na ako sa mundong ito at sa ating lahat na magkakaharap-harap sa inumang ito. Ay ako ang mas may edad. Hindi ba, Bugoy? Lahat ng bagay sa mundong ito ay maaaring magbago. Direkta at seryosong sabi ni Mang Elpidio. Tatang Elpidio? Bugoy, ikaw na ang nagsabing maprinsipyong tao si Gilberto, hindi ba? Ibig lamang sabihin noon ay kaya niyang panindigan ang sarili niya. Kung ayaw niya, hindi niyo siya mapipilit, hindi ba? Pero, ito ang tanong ko sa inyo. At dapat niyong pag-isipang mabuti. Bugoy, papaano niyo nakumbinsing isama sa sabungan si Gilberto? Dala ang kanyang panabong. Alam kong tututuro sa kanyang ama at siya'y pagsasabihan nito nang siya'y pupuntang sabungan, pero nakumbinsin niyo pa rin siya, hindi ba? At hindi siya na kayang pigilan ng kanyang ama. Ibig lamang sabihin noon, Bugoy, ay malaki ang posibilidad na sa mga susunod na mga pagkakataon na mayroong magaganap na sabong ay maaari niyo siyang isama sa anumang sabungan at maaaring darating ang panahong magiging katulad natin siya. Bugoy, bakit po, Tatang Elpidio? Kumbinsihin mong muli si Gilberto na sumamang muli sa inyo sa susunod na sabong dahil paparating ang aking hinihintay na sabongerong walang palyaang pagpapanalo ng kanyang sinyaladong malatubang panabong.
Natahimik silang lahat, lalong-lalo na nga siyang Pulbugoy sa mga sinabing yun ni Mang Elpidio. Ika lamang po, Tatang Elpidio, sino po bang sabongerong may alagang sinyaladong malatuba? Ang tinutukoy niyo po? Tanong niyang Pulbugoy. Ang aking kumparing si Raimundo na taga Maynila. Magpapakasyon sila rito at dito mismo sila manunuluyan. Sa aking bahay, dala niya ang kanyang sinyaladong malatuba at kasama niya ang kanyang kilabot na magtatari na kanya ring kumparing nagngangalang si Adyong. At Bugoy ang talisayang panabong mismo ng inyong pamangkin. Ang unang pumasok sa isip ko na ipangtatapat ko sa kanyang sinyaladong malatubang may malabuwayang kaliskis ang mga parang mga ito at may tahi sa kanyang dibdib. Muli po mga kamundo, pansamantala ko pong pinuputol ang kwentong ito. Abangan niyo po ang karugtong, ang ikalimang tagpo ng kwentong Ang Aking Alagang Panabong. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.